Pula ang kalangitan sa silangang bahagi ng Maynila ng hapong iyon. Mabibigat ang mga ulap, tila nag-aabang ng tamang sandali upang ibuhos ang ulan na kanina pa pinipigilan. Sa palengke ng Sampaloc, isang tradisyonal na pamilihang palaging siksikan pagsapit ng dapit hapon, naghahalo ang ingay ng tawaran, ang amoy ng mga piniritong pagkain sa tabi ng daan, at ang walang tigil na pito ng mga barker na nag-aayos ng paradahan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang babae ang marahang naglalakad sa isang makipot na eskinita. Hindi siya katangkaran, ngunit tiyak ang bawat hakbang at kalmado ang kanyang paghinga. Tila isang taong sanay na kontrolin ang sarili kahit sa pinakamasamang sitwasyon. Siya si Luz Vimindareyes, 29 na taong gulang, isang sarhento ng hukbong katihan ng Pilipinas. Bagamat walang sinuman sa palengke ang nakakaalam nito, simple lang ang kanyang suot, isang itim na jacket, pantalong maong, at ang buhok niyang maayos na nakatali. Sa unang tingin, mukha siyang ordinaryong empleyado na pauwi mula sa opisina. Nagpunta si Luz sa palengke upang bumili ng mga gulay at ng ipinabiling halamang gamot para sa kanyang ina sa probinsya. Pagkatapos sumailalim sa isang operasyon sa kanilang batalyon ilang linggo na ang nakalipas, siya ay kasalukuyan pa ring nakalive. Ngunit likas na sa isang sundalo, ang kanyang katawan ay nananatiling gumagalaw ng may disiplina. Ang bawat kilos niya ay pulido at planado. Subalit, may kakaiba sa araw na iyon. May mga matang sumusunod sa bawat hakbang niya. Mga matang hindi pala kaibigan, mga matang pag-aari ng Grupo Agila, isang kilabot na gang ng mga siga na kumokontrol sa paradahan at mga iligal na pwesto sa paligid ng palengke. At sa mga sandaling iyon, naghahanap sila ng susunod na biktima para kotongan. Hindi namamalayan ni Luz na siya ang magiging target nila sa isang sulok ng iligal na paradahan. 4 na lalaking malalaki ang katawan ang nakaupo sa ibabaw ng kanilang mga motorsiklo at mga plastik na upuan. Puno ng tatoo ang kanilang mga mukha at may mga sigarilyong nakasingit sa kanilang mga daliri. Sa dibdib ng kanilang mga t-shirt, nakaburda ang simbolo ng kanilang grupo. Ang leader nila ay si Berto, isang kilalang siga sa lugar na iyon. Matangkad at malaki ang kanyang katawan, mahaba ang buhok at malalim ang boses. Ang tatlo niyang kasama ay sina Junjun, Tolits at Brando. Lahat sila ay pare-parehong mabangis kapag nagkakaisa sa pambubugbog. Boss, yung babae. Nag-iisa, sabi ni Junjun habang itinuturo si Luz na may bitbit na mga supot ng pinamili. Sumulyap si Berto at pumungay ang kanyang mga mata. Pwede na. Kailangan natin ng pera para sa tong-its, mamayang gabi, bulong niya habang tumatayo. Tolits, Brando, sama kayo sa akin. Nagsimulang maglakad ang tatlo patungo kay Luz. Walang sinuman ang sumubok na pumigil sa kanila. Alam ng mga tindero na ang pagharang sa kanila ay magdudulot lamang ng gulo. Ang ilan pa nga ay sadyang isinara ang kanilang mga pwesto. Nagkunwaring abala, nagkunwaring hindi nakikita si Luz na nooy namimili ng sili. Naramdaman niya ang maliliit na paggalaw sa kanyang paligid. Agad na na-activate ang kanyang instinct bilang isang sundalo nang makita niya ang malalaking anino na papalapit mula sa kanyang likuran. Mayroong mali. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang mga pinamili. Miss, sandali lang. Excuse me, miss. Ang magaspang na boses ay nagmula sa likuran. Lumingon si Luz. Nakatayo si Berto na may seryosong mukha. May sinding sigarilyo sa kanyang labi. Opo, kuya, magalang na sagot ni Luz. Tolits, Brando, bantayan niyo ang kaliwat kanan, utos ni Berto nang hindi inaalis ang tingin kay Luz. Agad na pumosisyon ang dalawa pang siga, kaya't nakulong si Luz sa gitna ng tindahan ng gulay. Dahan-dahang lumayo ang mga mamimili mula sa lugar na iyon. Napabuntong hininga si Luz. Mukhang magkakagulo. Dito ka muna, miss. May pag-uusapan lang tayo saglit, sabi ni Berto. Tungkol saan po, kuya, nanatiling magalang si Luz, ngunit matalim at mapagbantay ang kanyang tingin. Dumaan ka sa parking area namin. Kailangan mong magbayad ng protection money. Pinigilan ni Luz ang isang maliit na tawa. Paumanhin po, pero hindi naman ako nagpark ng motor. Naglakad lang ako. Kung ganon, toll fee sa paglalakad, mayabang nang umiti si Berto. Itinuwid ni Luz ang kanyang balikat.
Paumanhin po, pero hindi ako nagbabayad para sa mga ganyang bagay. Lumapit si Berto, isang dangkal na lang ang pagitan nila. Miss, wag ka nang gumawa ng gulo. Magbayad ka ng 100. Tapos ang usapan. Nagsimulang maramdaman ang tensyon. Pinagmasdan sila ni Luz isa-isa. Malalaking kamay, katawang puno ng tatoo, mga matang mapupula dahil sa alak. Ang kanilang leader ay halatang sanay na manakot ng tao, ngunit si Luz ay hindi ordinaryong tao. Paumanhin, kuya, malamig niyang sabi. Wala akong balak magbayad at hindi ninyo ako mapipili. Agad na nagalit si Junjun. Hoy, babae. Huwag kang magmatapang dito. Nagsimula nang magbulungan ang ilang tindera. Nako, delikado. Napag-initan ng grupo agila yung babae. Kawawa naman, siguradong mababastos yan. Hayaan mo na, huwag kang makialam. Gayunpaman, may kakaiba sa hapong iyon. Hindi nagpakita ng kahit katiting na takot si Luz. Kung ayaw mong magbayad, sabi ni Berto habang iminawasiwas ang abo ng kanyang sigarilyo, dadalhin ka namin sa outpost sa likod ng palengke. Tuturuan ka namin ng tamang asal. Malinaw ang kanyang pagbabanta. Yumuko sandali si Luz, pilit na pinapanatili ang kahinahunan. Kailangan niyang tiyakin na hindi lalaki ang gulo. Ayaw niyang madamay ang mga tindero at ang mga mamamayan sa paligid. Pakiusap, huwag po kayong gumawa ng gulo, malumanay niyang sabi. Gusto ko lang pong umuwi. Huli na ang lahat. Umisi si Berto at lumapit pa. Sinimulan niyang abutin ang braso ni Luz. Agad na umiral ang kanyang instinct bilang sundalo. Mabilis na kumilos ang kamay ni Luz. Sa isang iglap, umikot ang kanyang katawan, sinangga ang kamay ni Berto, at lumikha ng distansya. Ang kanyang kilos ay magaan, sanay at napaka-episyente. Nagulat ang mga siga. Ang kilos ay hindi marahas, umiwas lang. Ngunit sapat na iyon upang ipakita na si Luz ay hindi isang madaling target. Tolits, Brando, hawakan niyo siya, sigaw ni Berto. Agad na sumugod ang dalawang malalaking siga. Umatras si Luz ng isang hakbang. Otomatikong nabuo ang kanyang fighting stance kahit wala siyang balak umatake. Tolits, ingat! Mabilis tong babaeng to, bulong ni Brando na may pag-aalinlangan. Ngunit mas malaki ang kanilang ego kaysa sa kanilang takot. Naganap ang unang sagupaan. Unang lumundag si Brando, sinusubukang hulihin ang braso ni Luz. Ngunit hindi matatawaran ang teknikang militar. Iniyuko ni Luz ang kanyang katawan, pinaikot ang siko, at ginamit ang momentum ni Brando upang itilapon ang malaking lalaki sa isang pwesto ng gulay. Braa! Nagsigawan ang mga tindera. Sumugod si Tolits. Huwag kang tumunganga dyan, sigaw ni Berto. Marahas na umatake si Tolits, iwinasiwas ang malaking kamay na parang martilyo. Umiwas si Luz na parang kidlat, hinawakan ang pulso ni Tolits, at pinaikot ang katawan nito. Isang simpleng joint lock technique ang nagpabagsak sa katawan ni Tolits sa lupa na may kasamang sigaw ng sakit. Aray! Kamay ko! Nagsimula nang magkumpulan ang mga tao. Diyos ko, ang galing ng babae. Totoo ba to? 3 siga, kinakalaban niya mag-isa. Sino ba siya? Ngunit si Berto ay galit na galit. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Lumaki ang butas ng kanyang ilong. Itinapon niya ang sigarilyo. Buwisit na babae, sigaw niya at sinugod si Luz na may malaking kamao na patungo sa kanyang mukha. Nais lang ni Luz na iwasan ang karahasan. Itinaas niya ang kaliwang kamay, hinarangan ang suntok gamit ang isang close quarter defense technique. Ngunit dahil sa lakas ni Berto, naitulak din siya kahit hindi natumba. Ang lakas ng sigang iyon ay higit sa karaniwan. Miss, sumuko ka na lang, sigaw ni Junjun mula sa likuran. Si boss, pag nagalit yan, hindi na namin mapipigilan. Huminga ng malalim si Luz, nananatiling kalmado ang mukha. Pakiusap, itigil niya na to. Ayaw kong makasakit ng kahit sino. Ngunit ang mga salitang iyon ay itinuring na isang insulto para sa mga siga. Walang hiya. Iwinasiwas ni Berto ang pangalawang suntok. Napilitang ipilipit ni Luz ang pulso ni Berto at diniinan ito hanggang sa mapaluhod ang lalaki.
Ang kilos ay mabilis, tumpak at hindi labis. Ngunit habang ipinapakita niya ang kanyang kakayahan, lalong lumalaki ang galit ng mga siga. "Sino ka ba sa tingin mo, ha?" sigaw ni Berto habang tinitiis ang sakit. Pagkatapos, si Junjun na kanina pa maihawak na isang mahabang tubo ay nagsimulang lumapit mula sa gilid. Napasinghap ang mga manonood. "Naku, tulong! Huwag gumamit ng tubo. Delikado yan," sigaw ng isang tao. Mumisilang si Junjun. "Papatayin kita." Naging lubhang mapanganib ang sitwasyon. Spontaneously na nag-react si Luz. Nang makita ang tubo na papalapit, tumalon siya paatras. Ngunit ang ataking iyon ay nagdulot ng pagsigaw at pagkatumba ng isang tindera sa kanyang likuran. "Tama na iyan." Nagsimulang magbago ang tono ni Luz. Hindi galit, ngunit matatag at puno ng kontrol. "Junjun, ikaw, umatras ka," sabi ni Berto, nataranta dahil ayaw niyang may mangyaring patayan. Ngunit huli na ang lahat. Bumangon sina Tolitz at Brando. Pilit na tumayo si Berto. Nanginginig ang kamay ni Junjun na hawak ang tubo dahil sa adrenaline. 4 na siga ang pumalibot kay Luz. Lahat ng manonood ay natigilan. Imposibleng manalo ang babae kung sabay-sabay silang aatake. Ngunit si Luz ay nanatiling nakatayo. Kalmado ang kanyang paghinga. Malamig ang kanyang tingin. Alam niya na kung sabay-sabay silang aatake, kailangan na niyang ipakita ang kanyang pagkatao. Ngunit bago pa iyon, sabay-sabay na sumugod ang mga siga. Ang nag-aalab na diwa ng isang sundalo ay nagsimula ng makita. Nagpasya si Luz na huwag nang magpigil. Sumugod si Tolitz mula sa kaliwa. Ibinagsak ni Luz ang kanyang tuhod sa tiyan ng lalaki. "Bagsh!" Bumagsak si Tolitz, nawala ng hangin sa baga. Sinubukan siyang yakapin ni Brando mula sa likuran. Umikot ang bewang ni Luz, ibinaon ang kanyang siko sa tadyang nito, dahilan para mapayukod ang malaking katawan. Muling iwinasiwas ni Junjun ang tubo. Bahagyang umiwas si Luz at sinipa ang kanyang bukong-bukong. Natumba si Junjun at tumalsik ang tubo sa malayo. Tanging si Berto na lamang ang nakatayo. Nanlalaki ang mga mata ng malaking siga, hindi makapaniwala. "Sino? Sino ka ba talaga?" Tumingin ng diretso si Luz, mababa ngunit matatag ang kanyang boses. "Hindi ako naghahanap ng away. Ngunit isa akong sundalo na sinanay para harapin ang mga sitwasyong tulad nito." Natulala ang mga nanonood. Sundalo? Seryoso? Kaya pala ang galing. Ngunit hindi ito matanggap ni Berto. Sumigaw siya sa pagkadismaya at sumugod na may bulag na galit. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan. Iniwasan lahat ni Luz, pagkatapos ay umikot ang kanyang katawan at sinipa ang dibdib ni Berto gamit ang sukat na lakas. Tumilapon ang malaking katawan sa mesa ng isang tindero ng isda. Blag! Tumilapon ang tubig isda kung saan-saan. Lahat ng siga ay nakahandusay. Ang mga tao ay natulala sa eksenang tila kinuha sa isang action film. Nakatayo si Luz sa gitna ng kaguluhan. Matatag ang paghinga, matalim ang mga mata, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Biglang may narinig na tunog ng mga motor mula sa dulo ng palengke. Brom, brom, brom. 5 motor ang sunod-sunod na pumasok. Sila ang iba pang miyembro ng grupo. Tinawagan sa pamamagitan ng text ni Brando bago siya matumba. Hindi sila dumating para magtanong. Dumating sila para gumanti. 10 siga ang bumaba mula sa mga motor, lahat ay nakatingin kay Luz na may mababangis na mukha. "Boss, sino yung naglakas loob na kalabanin ang grupo natin?" sigaw ng isa. Hirap na tumayo si Berto. Pasa ang kanyang mukha, marumi ang damit. "Mga bata, banatan niyo siya." At ang hapong dating ordinaryo ay naging isang bagyo. Tiningnan ni Luz ang 10 lalaking papalapit. Alam niyang hindi na ito isang maliit na gulo. Maaari itong maging isang laban na nagbabanta sa buhay. Kinuha niya ang kanyang pitaka sa jacket. Kinuha ang isang identification card na may logo ng agila. At naghanda siyang ibunyag kung sino siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumugod na ang mga siga. Huminto bigla ang konvoy ng mga motorsiklo.
Ang ingay ng mga tambutso ay nagpayanig sa hangin ng palengke. 10 karagdagang siga ang bumaba. Ang ilan ay may dalang mga 2x2, maliliit na kadena at maging mga bote ng salamin. Muling umatras ang mga tindera. Nagmamadaling isinara ang mga pwesto. Ang mga bata ay hinila sa likod ng kanilang mga magulang. Ang palengke ay naging isang larangan ng digmaan. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Luz. Bahagyang napunit ang kanyang jacket dahil sa tama ng tubo kanina. Ngunit nanatiling nakatuon ang kanyang tingin. Alam niyang hindi maaaring palalain pa ang sitwasyon. Sandali. Mahina ngunit matatag ang boses ni Luz. Ang kanyang boses ay may tono ng isang commander na taglai lamang ng mga taong sanay. Gayunpaman, walang pakialam ang mga siga. Ginulpi mo ang boss namin. Babaeng probinsyana na nagmamarunong. Naglakas loob kang kalabanin ang grupo. Hindi nila alam. Hindi isang ordinaryong mamamayan ang kanilang kinakaharap. Dahan-dahang itinaas ni Luz ang kanyang kaliwang kamay, nag-iwan ng ligtas na distansya. Hinihiling kong tumigil na ang lahat. Makinig muna kayo. Ngunit nawalan na sila ng kontrol. Sumugod ang mga siga. Walang pagpipilian si Luz. Isang matabang siga ang unang tumakbo na may umiikot na kadena sa kanyang kamay. Pinigil ni Luz ang kanyang hininga at mabilis na kumilos na may maingat na kalkulasyon. Umiwas siya pa kanan, sinapo ang kadena habang ito'y umiikot, pinaikot ang katawan at ibinagsak ang matabang lalaki gamit ang isang malakas na linear pull. Plakda! Bumagsak ang siga sa lupa, malakas ang pagtama. Hindi tumigil ang iba. 4 na katao ang sabay-sabay na sumugod. Hinarangan ni Luz ang mga suntok, tinabig ang kahoy, sinipa ang tuhod ng kalaban, at umikot para iwasan ang atake mula sa likuran. Ang kanyang mga galaw ay tila resulta ng maraming taon ng pagsasanay. Hindi lang basta-bastang self-defense sa kalye. Lahat ng siga ay nahirapan, ngunit napakarami nila. Isang payat na siga na may tatoo sa liig ang nagawang tamaan ang balikat ni Luz mula sa gilid. Kahit hindi siya natumba, nagsimulang gumapang ang sakit. Boss, matigas ang ulo ng babaeng to. Tapusin na yan, sigaw ni Berto habang paika-ikang tumatayo. Ang sumunod na atake ay mas magaspang, mas brutal. Hindi na para manakot, kundi para manakit. Umiwas si Luz. Ngunit isang bote ng salamin ang ibinato at nabasag malapit sa kanyang paa. Nagsigawan ang mga manonood. Tama na yan. Huwag ganyan. Babae yan. Pakiusap, itigil niyo na. Tumawag na kayo ng pulis. Baka may mamatay. Ngunit ang boses ng mga tao ay nalunod sa ingay ng gulo. Alam ni Luz na kung hindi siya titigil sa pagpipigil, maaaring magkaroon ng duguan. Ito na ang tamang oras para itigil ang lahat. Pagkatapos iwasan ang isang malakas na suntok, lumayo si Luz at may kinuha mula sa loob ng kanyang jacket. Isang identification card na may logo ng agila at 3 bituin. Itinaas niya ito. Sundalo ako ng Armed Forces of the Philippines. Umalingaw-ngaw ang boses ni Luz. Lahat ay natahimik. Tumigil sa pag-atake ang mga siga. Ang ilan ay umatras. Nanlaki ang mata ni Berto. Hindi makapaniwala. Ako si Sergeant Luz Viminda Reyes. Aktibong miyembro ng Philippine Army. Ang pag-atake sa akin ay pag-atake sa Estado. Malinaw na nakikita ang V. Opisyal na sagisag, hologram, kumpletong pagkakakilanlan. Agad na nagkagulo ang mga mamamayan. Diyos ko po! Sundalo pala siya. Kaya pala ang galing ng mga galaw niya. Nako, mga siga, malaking gulo to. Napalunok si Tolitz. Umatras ng 3 hakbang si Junjun. Agad na ipinihit ni Brando ang kanyang namumulang mukha. Samantala, ang mga bagong dating na miyembro ng grupo ay nagkatinginan, nalilito. Teka! Inatake natin sundalo ng army. Hindi ba't pwedeng makulong tayo ng matagal dyan? Patay tayo. Talagang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nataranta sila. Gayunpaman, hindi ito matanggap ni Berto. Sa gitna ng pagkagipit, sinubukan ng lider ng mga siga na iligtas ang kanyang dangal. Sinungaling! Sinungaling, sigaw ni Berto.
Walang sundalong babae na nagpupunta sa palengke mag-isa. Peke yang na yan. Pabulong na sinabi ni Tolitz, "Boss, wag mo nang labanan." Orig yung AC. Malinaw yung hologram. Ngunit napakalaki ng ego ni Berto. Naramdaman niyang nawasak ang kanyang pagkalalaki sa harap ng kanyang mga tauhan at ng mga tindera sa palengke. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Sundalo? Nasaan ang pruweba bukod sa Hindi ganyan manamit ang mga sundalo. Ang mga salitang iyon ay nagpabuntong hininga kay Luz. Ayaw niyang palakihin pa ang gulo, ngunit pinipilit ni Berto na lumala ang sitwasyon. CJ. Kinuha ni Luz ang dulo ng kanyang jacket. Binuksan niya ang zipper at pagkatapos ay binuksan ang itim na t-shirt sa ilalim. Nakita ang isang berding t-shirt na may malinaw na simbolo ng Philippine Army. Isang opisyal na training shirt na tanging mga aktibong miyembro lang ang mayroon. Agad na nabigla ang lahat. Diyos ko! Totoo nga. Tunay siyang sundalo. Tapos na ang grupo Agila. Ang tensyon ay naging takot. Namutla si Berto. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Napailing siya, naghahanap ng paraan para makatakas sa mapait na katotohanan. Naglabas si Luz ng boses ng commander. Binigyan ko na kayo ng pagkakataong umatras. Pero pinili ninyo ang karahasan. Inatake ninyo ang mga mamamayan, inatake ninyo ako, at sinira ninyo ang palengke. Ganap na nagbago ang tono ng kanyang boses. Hindi na ito boses ng isang ordinaryong babae, ito ay boses ng isang commander. Ngayon, makinig kayo sa utos ko. Agad na tumayo ng tuwid ang mga siga. Ang ilan ay yumuko pa ng hindi namamalayan, isang natural na reaksyon kapag kaharap ang isang taong may malinaw na otoridad. Bitawan ninyo ang mga tubo, kahoy at iba pang armas. Ngayon din, isa-isang itinapon ang mga kahoy, binitawan ang mga kadena, pinakawalan ang mga bote. Tila umulan ng mga iligal na bagay. Sumunod sila. Tanging si Berto ang nanginginig pa rin at sumusubok na magrebelde. Ayoko. Hindi ka pwedeng mag-utos sa teritoryo ko. Lumapit si Luz. Ang kanyang mukha ay hindi galit, hindi rin napupuot, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na para paralisahin si Berto. Hindi mo ito teritoryo, Berto, mahina ngunit matalim ang boses ni Luz. Teritoryo ito ng Republika ng Pilipinas. Hindi makagalaw si Berto nang hawakan ni Luz ang kwelyo ng kanyang damit. Sundalo ako. Tungkulin naming protektahan ang taong bayan mula sa mga taong tulad mo. At sa unang pagkakataon, nawala ang lahat ng tapang ni Berto. Lumuhod siya. Dumating ang mga otoridad mula sa malayo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena. 3 patrol car ang mabilis na pumasok sa lugar ng palengke. Sa wakas ay dumating ang mga pulis mula sa lokal na presinto pagkatapos mag-report ng mga tindera. Bumaba ang hepe ng pulisya mula sa sasakyan. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang magulong palengke at ang dose-dose ng mga siga na nakatayo na parang mga estudyanteng pinarurusahan. Ma'am! Sergeant Reyes, kayo po ba yan? Tanong ng hepe na maihalatang kaba. Nagbigay ng maikling saludo si Luz. Opo, sir. Ako nga po. Nagmamadaling lumapit ang hepe. Diyos ko, bakit kayo mag-isa sa gitna ng ganito karaming siga? Dahil tinatakot nila ang mga tao at nangingikil, kalmadong sagot ni Luz. Tumingin ng matalim ang hepe sa mga siga. Dalhin silang lahat. Agad na kumilos ang mga pulis. Hindi na lumaban ang mga siga. Wala nang naglakas loob. Unang inaresto si Berto. Habang dinadala sa sasakyan na may posas, lumingon siya kay Luz. Hindi ko alam na army ka, mahina niyang sabi. Umiling si Luz. Hindi mo kailangang malaman kung sino ang biktima mo. Ang tungkulin mo ay huwag manakit ng kapwa. Yumuko si Berto. Natahimik. Naaresto ang mga salarin. Naging payapa muli ang palengke sa maikling panahon. Isinakay lahat ng siga sa mga patrol car. Nagsimulang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga pinagtataguan. Isa-isang lumapit ang mga tindera kay Luz. Ma'am, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, siguradong kikikilan kami palagi.
Sana po gantimpalaan kayo ng Diyos sa kabutihan ninyo. Ngumiti ng bahagya si Luz. Salamat po, mga nanay, tatay. Ginawa ko lang po ang nararapat. Tinapik siya sa balikat ng hepe. Sergeant, kung lahat ng sundalo ay kasing sipag ninyo na tumutulong, magiging ligtas ang buong Pilipinas. Sir, wag po ninyo akong purihin. Nagkataon lang po na dumaan ako. Kahit na, ang katapangan ninyo ay nagligtas sa maraming mamamayan. Matapos bumalik sa normal ang sitwasyon, may ibinigay ang mga tindera kay Luz. Lumapit ang isang ale na nagtitinda ng gulay. Ma'am, heto po ang mga gulay at prutas, wag niyo na pong bayaran. Maliit na regalo mula sa amin. Umiti ng malugod si Luz. Hindi na po kailangan, Nay. Taos puso po ang pagtulong ko. Ngunit nagpumilit ang ale. Ituring niya na po itong pasasalamat mula sa mga maliliit na mamamayan na pinoprotektahan ng militar. Sa huli ay tinanggap din ito ni Luz. Naglakad siya palabas ng palengke, dala ang mga pinamili, habang tinitingnan siya ng mga tao na may buong paggalang. Habang naglalakad siya patungo sa kalsada, tumunog ang kampana para sa Angelus. Umihip ang malamig na hangin, at alam ni Luz na kahit mabigat ang nangyari, ginawa niya ang tama. Opisyal na binuwag ng mga otoridad ang Grupo Aguila. Lahat ng miyembro nito ay sinampahan ng kaso. Naging ligtas muli ang palengke ng Sampaloc at hindi na natatakot ang mga tao na mag-park o mamili. At ang pangalan ni Sergeant Luz Viminda Reyes ay naging isang maliit na alamat sa palengke na iyon. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil naglakas loob siyang manindigan para sa mga maliliit na tao. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Silangang Maynila. Sa kampo ng batalyon kung saan nakadestino si Luz, nagsimula ng humupa ang ingay. Katatapos lang ng evening formation ng mga sundalo, ngunit ang ilaw sa opisina ng commander ay bukas pa. Doon ipinatawag si Sergeant Luz Viminda Reyes. Matapos ang malaking insidente sa palengke, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang pag-aresto sa 12 ng mga siga, mas mabilis pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang video na kuha ng isang mamamayan noong ipinakilala niya ang sarili bilang sundalo ay viral na sa social media. Sergeant Reyes, nilabanan hanggang mag-isa. Sundalong babae, hindi natakot sa mga siga. Babaeng army, pinalaya ang palengke sa mga nangungoto. Ngunit ang pagiging viral ay hindi laging nangangahulugang mabuti, at nang gabing iyon, kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang kabayanihan sa harap ng kanyang commander. Kumatok sa pinto. Pasok. Ang boses ni Lieutenant Colonel Santos, ang commanding officer, ay malalim. Pumasok si Luz at nagbigay ng perpektong saludo. Sir! Sergeant Reyes reporting as ordered, sir. Matagal siyang tiningnan ni Detective Santos. Mahirap basahin ang kanyang mukha kung ito ba ipaghanga o pag-aalala. Maupo ka, Reyes. Umupo si Luz na tuwid ang katawan. Huminga ng malalim ang commander. Nakatanggap ako ng ulat mula sa hepe ng pulisya. Ikaw daw ang nag-aresto sa isang gang. Mag-isa. Bahagyang yumuko si Luz. Yes, sir. Bakit ka mag-isa? Nasaan ang kasama mo? Nasaan ang superior mo, ang suporta mula sa unit? Emergency situation, sir. Inatake ang mga sibilyan. Wala na po akong oras para tumawag ng backup. Tumango ng dahan-dahan ang commander. Alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero alam mo rin na ang mga sundalo ng DC ay hindi law enforcement officers na maaaring kumilos ng basta-basta sa mga ganitong sitwasyon. Itinuwid ni Luz ang kanyang likod. Yes, sir. Handa po akong tumanggap ng anumang disciplinary action. Natahimik sandali si Detective Santos. Reyes, isa kang disiplinadong sundalo. Matagal na kitang inoobserbahan. Ngunit masyado kang matapang at minsan, iyon ay mapanganib. Isinara ng commander ang folder. Sa kabilang banda, naghihintay si Luz. Biglang umiti ng bahagya si Detective Santos. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng mga sundalong tulad mo. Napigil ni Luz ang kanyang hininga. Pinrotektahan mo ang mga sibilyan, ipinagtanggol mo ang dangal ng uniforme, at ginawa mo iyon ng walang nasaktan na sibilyan. Iyon ay isang tagumpay. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Luz.
Hindi ka paparusahan. Wala kang reprimand. Sa katunayan, irerekomenda kita para sa isang commendation pero matagal ang proseso. Yumuko si Luz bilang paggalang. Thank you, sir. Pwede ka nang bumalik sa barracks. Magpahinga ka. Dahil sa viral video na iyon, ang unit natin ay nasa spotlight. Samantala, sa kulungan ng presinto, nakasandal si Berto sa pader, pasa ang mukha. Hindi kalayuan, nakaupo sina Junjun, Tolitz at Brando. Lahat sila ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang lumang electric fan at ang mga yabag ng pulis na paminsan-minsan ay dumadaan. Boss, binasag ni Tolitz ang katahimikan. Hindi ko talaga alam na army siya. Kung alam ko lang, tumakbo na ako kaagad. Hindi sumagot si Berto. Sa huli, mahina siyang nagsalita, nagkamali tayo. Nagulat si Junjun. Nagkamali? Ngayon mo lang sinabi yan, boss. Akala natin tayo ang hari sa palengke, huminga ng malalim si Berto. Pero mga duwag lang pala tayo na nabubuhay sa pangungutong. Yumuko si Brando. Muntik na nating sirain ang buong komunidad dahil sa ego natin. At inatake pa natin ang isang sundalo. Malaki ang parusa niyan sa kulungan, boss. Muling natahimik. Sana, tumingala si Berto sa kisam, mapatawad tayo ni Sergeant Reyes. Kung ginamit niya ang buo niyang lakas, baka patay na tayo. Ilang araw ang lumipas, muling nabuhay ang palengke ng Sampalo. Maliwanag ang langit. Ang ingay ng mga tindera ay muling pumuno sa hangin. Walang mga siga, walang kotongan, walang tunog ng mga motor na nagbabantay. Ang palengke ay tila isang bagong lugar. Hindi na takot ang mga ina. Ang mga bata ay malayang nakakatakbo. Nakakapagbukas ng pwesto ang mga tindera ng walang takot. Sa isang sulok, nagtipon ang mga tindera na may dalang mga regalo. Darating daw si Ma'am Luz ngayong hapon. Nay, dumaan siya kahapon at sabi babalik. Ibigay natin to bilang pasasalamat. Mayroong chicharon, mga pampalasa, pulot at maging mga sariwang prutas. Lahat ay kinolekta ng voluntaryo. Sa di kalayuan, lumitaw ang anyo ni Luz. Nakasibilyan pa rin siya, ngunit ang aura ng kanyang katatagan ay hindi nagbago. Agad na umiti ang mga tindera at kumaway. Ma'am Luz, dito po. Lumapit si Luz, nakangiti. Nako, ang dami ninyo. Anong meron? Ito po ay pasasalamat namin, ma'am. Ligtas na ang palengke dahil sa inyo. Hindi na kami takot. Umiling si Luz. Ginawa ko lang po ang tungkulin ko bilang mamamayan. Iba po iyon, ma'am. Maraming tao ang kayang magbulag-bulagan. Pero kayo, hindi. Isang lalaking nagtitinda ng karne ang nagsalita habang tinatapik ang dibdib. Dito sa lugar namin, ang pangalan nyo ay parang alamat na. Tawa ng tawa ang mga tao. Bumiti si Luz. Ang mahalaga po, ligtas na kayo. Pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Sa dulo ng palengke, huminto ang dalawang patrol car. Bumukas ang pinto, lumabas ang ilang pulis, at sa likod nila, sina Berto at ang tatlo pang siga. Nakaposas, mas payat, mas maayos ang buhok. Agad na nataranta ang mga tindera. Naku, nandito na naman sila. Hindi kaya sila gaganti. Ma'am Luz, mag-ingat po kayo. Ngunit si Luz ay humakbang pasulong ng walang pag-aalinlangan. Lumapit ang hepe. Sergeant, hiniling nilang makita ka. Gusto nilang personal na humingi ng tawad. Hindi gumalaw si Luz, pagkatapos ay itinulak ni Berto ang sarili pasulong, binabantayan ng dalawang pulis. Ganap na nagbago ang kanyang mukha, wala ng kayabangan, tanging pagsisisi. Sergeant, nanginginig ang kanyang boses. Gusto ko pong humingi ng tawad. Yumuko siya ng napakalalim. Tinakot ko po ang mga tao. Kinutongan ko sila. Inatake ko rin po kayo. Tiningnan siya ni Luz, hindi nagsasalita. Sumunod si Junjun, basag ang boses. Nagsisisi po kami, ma'am. Akala namin ordinaryong babae lang kayo. Nagkamali po kami. Nahihiya kami sa aming sarili. Ganoon din sina Brando at Tolitz. Yumuko at umamin sa kasalanan.
Biglang natahimik ang buong palengke. Huminga si Luz. Lumakad siya hanggang sa tumayo sa harap ni Berto. Kung hihingi kayo ng tawad, wag lang sa salita, mahina niyang sabi. Ibalik ninyo ang kapayapaan sa palengke na ito. Humingi kayo ng tawad sa mga taong kinutungan ninyo at harapin ninyo ang batas ng tapat. Mabilis na tumango si Berto. Opo, ma'am. Handa po ako. Pagkatapos ay tiningnan ni Luz ang lahat ng siga. Lahat ng tao ay maaaring magbago. Ngunit ang pagbabagong iyon ay kailangang patunayan. Yumuko ang mga siga. Tiningnan ng hepe si Luz nang may paghanga. Salamat, ma'am. Ang mga salita ninyo ay mas tumago sa kanila kaysa sa anumang hatol ng korte. Isang linggo ang lumipas, muling ipinatawag si Luz sa headquarters. Hindi para sermonan, kundi para tumanggap ng magandang balita. Nakatanggap siya ng isang letter of commendation para sa kanyang katapangan at makataong pagkilos. Inabot ni Dekik Santos ang sulat habang nakangiti. Hindi ito para sa pagpapasikat, Reyes. Ito ay patunay na ang iyong katapangan ay maihalaga sa taong bayan. Yumuko si Luz. Salamat, sir. Mananatili po akong mapagkumbaba. Ang kwento ni Luz ay kumalat sa mga residente, naging viral sa social media, at naging aral na ang lakas ay hindi laging nakikita sa uniforme. Ang premanismo ay hindi laging nananalo sa sarili nitong teritoryo. Ang katarungan ay maaaring magmula sa isang taong hindi inaasahan. At ang isang babae, na isa ring